worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, yes we do. I worship you. You are here, you lift everyone. Oh Lord, we worship you. Yes, Lord, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. All together. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. O di ba nating sabihin sa ating mga katabi, pinagpala ka sa gabing ito. Amen. Kaya naman sa oras na ito, ating bigyan ng papuri ang ating buhay na Diyos. Amen. Itaas natin ang ating papuri para sa Kanya. Amen. Hallelujah. Kaya naman sa oras na ito, ipalakpak natin ang ating mga kamay para sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Ito ay Jesus, ating Diyos.
Kapurihan, pangyayang pangalan. Amen. Pwede pa natin kamayan ang ating mga kapatiran. Tayo na ikot mo ng sarap sa likod. Buti ng Diyos sa akin. Buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Amen. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Ibalak ka! Ipalakpak ang laman at ating igawan. Sabayan mo ng hindan at sumayaw sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Thank you, Lord. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Ipalakpak ang kamay, ikawan. Sabayan mo ng hindan at sumayaw sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Halakpak! Ipalakpak ang kamay at ating ikawan. Sabayan mo ng hindan at sumayaw sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa akin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy na aawit sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, O Diyos, na ika'y dakila sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, makapangyarihan sa lahat. Kaya naman, Lord, karapat-dapat ka sa mataas na papuri, Panginoon. Hallelujah. Ikaw tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas, O Diyos.
Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari ng mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas, O Diyos. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras,
praises to the Lord for He is holy. Dakila siya sa ating mga buhay. Pasalamatan natin siya sa lahat ng kanyang mga ginawang mabuti para sa atin. Hallelujah. Ika'y dakila. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Hallelujah. Lord, we thank you. Bless your holy name. Oh, Jesus. Oh, we thank you, Lord, for your faithfulness, for your goodness. Ating pasalamatan ang ating buhay na Diyos sapagkat siya'y ating Ama, dakila sa ating mga buhay. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! We praise you, Lord. We glorify your name. Oh, hallelujah, Jesus. Dalangin na natin sa aming mga buhay, O Diyos. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon, sa lahat ng mga sitwasyon ng aming mga buhay. Kaya naman, Lord, karapat-dapat ka sa lahat ng papuri. Pagsamba, hallelujah! Oh, Jesus! You are
Isang magandang gabi po sa bawat isa, sa Zoom at YouTube po at maging sa congregation. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Welcome po sa ating gawain sa dakong ito. Bago yung pong mga nais pong magkalob, pwede na pong magkalob habang tayo po yung mga nag-a-announce. Next. Worship night po every Saturday at 6 p.m. Dito po, worship po natin, binibigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon at dito po ay mararanasan natin ang kanyang presensya. Next po. Ang Ministering Week po, every Wednesday naman po yan, 6:30 p.m. Dito rin po yan sa ating bahay-sambahan. Dito po nakakarinig po tayo ng mga salita ng Panginoon na ipinapahayag po ng ating mga pastors. Next po. Ang Breakfast Ministering Fellowship po, yan naman po ay nagaganap every fourth Sunday of the month po. Dito po nagpe-fellowship po ang bawat isa. At yung pong mga nais po ninyong ipanalangin, pwede po nating lapitan ng ating mga pastors at leaders upang maipanalangin po. Next. Ang kampana naman po every first Sunday of the month at 3 p.m. Magaganap po yan this coming Sunday at 3 o'clock. Inaanyayan po namin ang bawat isa na dumalo at bawat kapatiran po ay naririto. Iba't ibang churches po ang ating makakasama. Next po. Ang prayer and fasting naman po every first Tuesday and Wednesday of the month. Start po yan ng 6 p.m. ng Martes at matatapos naman po yan ng 6 p.m. ng Miyerkules. Next po. Yes, oh God, hallelujah Lord, hallelujah Jesus. Muli Panginoon, kami po muling nagpapasalamat sa buong katapatan at pagpapala na patuloy niyo pong ipinapadama sa buhay ng bawat isa. Kaya po itinataas ko po ang mga kaloob na ito na ikaw pong patuloy na magpala sa bawat kamay na nagkaloob, ang bawat trabaho po nila, negosyo na kanilang kinabubuhay Panginoon, ito rin po ay inyong pagpalain upang sila po ay patuloy na makapagkaloob sa iyong gawain sa dakong ito. Kaya maraming salamat sa patuloy na kabutihan niyo po sa buhay ng bawat isa at sa pag-ibig na patuloy niyo pong ipinapadama. Kaya maraming salamat po sa lahat ng kabutihan sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At tinatawagan ko na po ang pastor na kanyang gagamitin sa gabing ito, Pastor Ramon Yumol. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Magandang gabi po sa bawat isa. Ba't may makeup ako rito? Okay, inaanya ko po ang bawat isa tumayo bilang pagbigay galang sa kanyang salita. Ruth, chapter 3, 14 to 18. Dito ko na po babasahin, nakakasilaw po doon. So she lay, ako na lang po magbabasa. So she lay at his feet until morning, but got up before anyone could be recognized. And he said, no one must know that a woman came to the threshing floor. 15, he also said, bring me the shawl or veil you are wearing and hold it out. When she did so, he poured into it 6 measures of barley and placed the bundle on her. Then he went back to town. 16, when Ruth came to her mother-in-law, Naomi asked, how did it go, my daughter? Then she told her everything Boaz had done to her. 17, and added, he gave me these 6 measures of barley, saying, don't go back to your mother-in-law empty-handed. Tapos, then Naomi said, wait, my daughter, until you find out what happens, for the man will not rest until the matter is settled today. Purihin po Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, makapuno po bawat isa. Sabi ko nga po nakaraan, sabi din nung mensahero nakaraan, maiksi lang po ang book ng Ruth. 4 chapter lang po ito, pero ang dami niyo po magagawang message na po. Ang istorya po nung gagawin natin ngayong gabi, may message is patungkol po dun sa tanong po, bakit po kaya hindi iniwan ni Ruth si Naomi? May idea po? Pwede rin, commitment. So, ang kwan po dun is yung karakter po ni Naomi, no po? Yung kanyang pagiging mabuting
ina sa kanyang mga daughter-in-law. No po? So, kung titingnan po yung chapter 1, di ba po ba, pinauuwi na ni Naomi yung dalawang daughter-in-law niya. No po? Si Ruth at saka si, ano po pangalan ng isa? Orpa, no po? Orpa, no po? Pero si Orpa, iniwan po si Naomi. Pero si Ruth, hindi po, nanatili siya kay Naomi. Bakit? Dahil po dun nga sa karakter ni Naomi, no po? Imagine po, from Moab, na pangasawa ang anak ni Naomi, no po, ng mga Israelite, no po? Doon lang malaking blessing na po kay Ruth po yun, no po? So nakita ni Ruth yung ugali ni Naomi, no po? Kaya ang sabi niya dun sa 1:16, sabi niya, kung saan ka pupunta, doon din ako pupunta. Sabi niya ganon. Kung yung mga tao ay magiging tao ko rin, yung mga tao mo, magiging tao ko na rin, sabi niya. Wherever you go, I will go, and your people will be my people, and your God will be my God, sabi ni Ruth. At sabi niya, kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. At kung saan ka ililibing, doon din ako ililibing. Di po ba? Kung hindi nagtiwala si Ruth kay Naomi, masasabi kaya ni Naomi yung mga pananalitang yon? No po? Kay Ruth pa lang po yan, wala pa yung kay Boaz. No po? Pagdating sa chapter 2, eto naman si Boaz. No po? Kinikwento ko na lang po yung Ruth. No po? Kay Boaz naman, dahil, di ba sabi ni Naomi kay Ruth, mahiga ka sa may paanan ni Boaz, sabi niya gano'n. Upang sa gano'n, bakit po kaya? Para ba sa salitang ibugaw o isidyos si Boaz? No po? Pero hindi. Ang gusto lang mangyari ni Naomi is makilala ni Boaz si Ruth bilang malapit na kamag-anak. No po? Dahil kamag-anak naman talaga kasi si Boaz is kamag-anak ni Elimelech na asawa ni Naomi, na ang mga anak ay naging asawa naman ni Ruth at saka ni Orpa. No po? So magkamag-anak naman talaga. Pero nawala yung nung namatay yung mga anak nila, nawala po yung lahat yun. No po? Kaya ang appeal niya is para makilala ni Boaz si Ruth na malapit na kamag-anak. Ang sabi pa nga niya, dun sa 2:11, sabi niya, nung nagising sana ako, kilala kita, nakarating sa akin yung mga report na ang ginawa mo sa iyong biyanan. Sabi niya ganon. Hindi mo iniwan, bagkos iniwan mo pa yung iyong nanay at tatay. Tapos, wala pa po yung pamagat na po. Iniwan mo pa yung nanay at tatay, pati yung Diyos mo, iniwan mo. Pati yung lupang sinilangan mo, iniwan mo. Hindi mo pinabayaan si Naomi. Sabi niya gano'n. So, pagdating dito sa chapter 3, ito na nga po. Nabigyan na ng blessing si Ruth. Dahil, alam kasi ni Boaz kung anong ginawa niya sa biyanan niya. No po? Kaya pagdating dyan, may salita po kasi dyan, kinsman. No po? Ibig sabihin, malapit na kamag-anak. No po? So, ang sabi nung nagising siya, sabi niya ganon, kung isusudyos po ni Ruth si Boaz, palagay niyo higa sa may paanan? Di ba hindi po? Pero bagkos dun sa humiga sa paanan. Ang puntirelang dun is makilala siya ng kamag-anak niya, si Naomi. No, sabi niya, hindi ako ang magiging karapat-dapat na kinsman redeemer. Ang tawag po doon, kinsman redeemer, upang ibalik lahat ng nawala po kay Naomi. Meron mas malapit na kamag-anak si Naomi na lalapit. Pero kung hindi man, ako na ang tatayo na kinsman redeemer. Kaya ganun po. So ang pamagat po natin,
The law of solid ground, both Ruth and Boaz benefits. Po. Nag-benefits po ba si Boaz? Nag-benefits dahil si Boaz is may katandaan na po dyan. At si Naomi, ay si Ruth is medyo bata pa. Ano po? At si Ruth naman, nag-benefit din dahil naibalik sa kanya lahat ng nawala. Ano po? Dahil kung titingnan nyo sa chapter 4, ikinasal po sila. Ano po? Naging asawa po niya si Ruth, si Boaz. Ano po? So may close open parenthesis po dyan, sabi niya, choose to earn trust daily. Na po. Si Ruth, na-earn po niya yung trust na po ni Naomi. Kaya nga, naging ugali na rin niya yung pagiging mabuting tao. Na po. Kaya si Boaz is na-earn din po yung trust para kay Ruth. Na po. Uso ngayon, di po ba? Yung magbiyanan, minsan hindi nagkakasundo. Di po ba? Tama po, hindi? May tama, ano po? Kasi, tingnan nyo po yung latest ngayon, si Carlos Yulo. Di po ba? Hindi kasundo yung magulang ni Carlos, no po ba? Pero si Aling Junicia, at saka si asawa ni Pacquiao, Jinky, at first, hindi po magkasundo yan, no po? Pero gumawa ng paraan si Jinky para magkasundo silang magbiyanan. At ngayon, naging close po sila sa isa't isa. Ano po? At eto pa, uso ngayon yung pag-aasawa na matanda po. Mas matanda yung lalaki o mas matanda yung babae. Tama po? Age doesn't matter na po ngayon. Ano po? Tingnan niyo po si Bossing Vic. Ilan ang tanda niya kay Pauline? Di po ba? May gitsatan 20 years. Ano po? Sino ba? Si Beauty. Beauty Gonzales, yung asawa po niya. Di ba? May katandaan na. Ano po? So, uso na po yan. Hindi na po alien po. Sa atin po yan. Ano po? Sabi diyan, what is solid ground? Solid ground means safe. Safe ka, secure, justified, or in a good position. Si Ruth, safe siya sa kandungan ng kanyang biyanan. Ano po? Secure din siya. Although dumanas sila ng pagsubok, pero naging secure naman po dahil in the long run is na-bless naman po si Ruth. Di po ba? Na-justified yung kanyang ginawa at saka nasa good position siya dahil napangasawa niya si Boaz. Sabi diyan, when you are doing justified, in doing something, you're in a solid ground, sabi niya. Ano po? Kung gumagawa ka raw ng mabuti, is nasa solid ground ka. Next, sabi diyan, sabi ko nga po, di ba? Yung character build trust, no po? Nakakabuo ng pagtitiwala yung pong character. Pagka good character ka, nakaka-build ng character po yun. No po? Trust is the glue that holds on organization o kaya is relationship together. No po? Yan po yung nabuo kay Naomi at kay Ruth. Leaders cannot repeatedly break trust with people and continue to influence them. Trust is the foundation of leadership. Ano po? Kung walang trust, ang pagiging leader na isang tao is shaky. Ano po? Shaky siya. Hindi siya nasa solid ground. Ano po? Next, sabi dyan, no matter what country you live in, sisilaw ako doon. No matter what country you live in, what organizations you are part of, or what religion you belong to, if you don't earn trust of your people, you can't influence them. Hindi mo pwedeng influensyahan yan kung walang tiwala yung mga tao sa iyo. Next, sabi dyan, when it comes to leadership,
you can take hindi ka pwedeng mag-shortcut. You can take shortcuts. No matter how long you've been leading people, decision need to be done the right way, sa tamang paraan. Next. John Maxwell. Ito yung explanation ni John Maxwell tungkol sa character o yung trust. John Maxwell compares trust to chains in a leader's pocket. Ibig sabihin yung barya doon sa bulsa ng isang leader. Each time you make good leadership decision, you earn more chains. Every time na gumagawa po tayo ng mabuti sa pagdedesisyon natin, nadadagdagan po yung barya. Each time you make poor decision, you pay out some of your chains to the people. Ibig sabihin, inilalabas mo po yung mga barya mong yan pag gumagawa ka ng hindi mabuti sa iyong kapwa. Next, sabi dyan, whatever you do, either builds up your chains or deplete it. If you make one bad decision after another, you keep paying out chains. Every time na gumagawa ka ng mali, na ilalabas po yung barya. Then one day, after making one last bad decision, na huli mo ng paggawa ng maling desisyon, you suddenly run out chains. Wala ka ng bariyang mailalabas. When you're out of chains, you're out as the leader. Dahil wala ka nang mailalabas eh. Next, sabi dyan, whenever you lead people, it's like you take them on a journey. On a journey with you. The quality of the trip is predicted by your character. Yung quality daw ng biyahe mo is makikita sa ugali. The longer the trip, the better it seems. Pagka yung kasama mo is maganda yung ugali o yung character niya. But if your character is flawed, ano po sa Tagalog yung flawed? But if your character is hindi ganong kaganda, magaspang yung ugali mo, the longer the trip, the worse it gets. Kayo po ba, pagka magaspang ugali na kasama nyo, gusto nyo po bang magbiyahe pa ng malayo? Diba? Hindi na po. Diba? Why? Because no one enjoys spending time with someone they don't trust. Siyempre, wala naman sino man na gustong maggugol ng panahon dun sa mga tao o sa mga tao na ayaw naman niyang kasama na hindi niya pagkakatiwalaan. Tapos next, sabi diyan, there are many things your character communicates to others. So, sabi ko na sa inyo, yung character, yun po yung nangungusap sa iba kung ano yung ugali mo. Kapag pangit ang ugali mo, alam ng buong barangay, pangit ang ugali mo. Ba? Sabi diyan, tingnan natin yung tatlo. Let's have a look at the top 3. Top 3 lang po ito, pero marami po yan. Next, sabi diyan, consistency. Ano ba ibig sabihin ng consistency? Palagian o hindi nagbabago. Consistent siya. Hindi siya pabago-bago ng isip. Ano sabi diyan? Leaders without good character can be counted on a day after day because their ability to perform changes constantly. So, kinakount po yung mga yung good character, sabi niya, without good character, ang pagbilang po niyan is araw-araw. Bakit? Kasi po, pabago-bago po ng isipan niyan, pabago-bago ng desisyon. If you want to become great leader, you need to learn the art of consistency. Kailangan, pagka-leader ka po, hindi ka pabago-bago. Ito gagawin natin susunod na linggo. Pagdating sa susunod na linggo, ay baguhin natin ito na lang. Hindi po pwedeng ganon sa isang leader. Kailangan konsistensya. Kung sinabi niyang ganon gawin. Ngayon, kung mag-fail man yon, at least ginawa. Di po ba? Sabi nga dun sa ibang salita is,
ningas kugon. No po? Ibig sabihin, puro umpisa kasi lagi nagbabago. No po? Susunod, sabi diyan, always give your best in spite of circumstances. Lagi bigay mo yung karapat-dapat, ay yung pinaka mo. No po? Consistency builds trust. If people know that you can be trusted, no matter what happens, they will follow your lead. Ano po? Kapag alam ng tao na ikaw ay mapagkakatiwalaan, anumang sirkumstansya yan, susunod sa iyo yan. Ano po? Kahit na pangit pa yan, nadadaanan nyo, susunod pa rin yan. Ano po? Kasi nakabuild na ng trust. Ano po? Yung good character mo, andyan na. Ano po? Susunod, sabi dyan, pangalawa, potential. Ano po yung potential sa Tagalog? Po? Kakayahan? O kaya maaari? Kasi pagka sinabi potential leader, maaaring leader, no po? O kaya posibleng leader siya, no po? Ano explanation dyan? Sabi dyan, poor character is like a time bomb ticking away. It's only a matter of time before it blows up a person's ability to perform and the capacity to lead. Talent is never enough. We've seen many talented people fade because of their character flaws dahil sa magaspang nilang ugali. Ano po? Kaya nga yung mga iba, talented pero nagko-collapse na po dahil dun sa magaspang nilang pag-uugali. Ano po? Tingnan niyo po balik tayo sa social media. Si Carlos Yulo po, di ba ba? 2 gold medalist po siya 2 beses. Ano po? Pero tinanggal po yung endorsement niya sa Milo. Ano po? Bakit? Kasi nakita nila yung ugali niya sa pamilya niya. Pinabayaan niya yung pamilya niya at pinili is yung kanyang jowa. Ano po? Si Chloe. Ano po? So, ano nangyari? Ano po? So, nawawalan siya kasi nawalan na ng tiwala yung tao sa kanya. So, tinanggalan po siya ng endorsement sa Milo. Ano po? So, yung character po kasi, importante po sa isang leader yan. Ano po? Kasi yan po yung pangahawakan mo ano po, upang makapag-lead ka ng tao. Ngayon, kung magaspang yung ugali natin, walang mangyayari. Ano po? Tapos susunod, sabi dyan, if you want to go far and above as a leader, remember that the journey starts with you. Yung paglalakbay, mag-umpisa sa atin yan. Ano po? Be honest with yourself and choose to improve your character po yan. Invest in yourself, not just your skills and knowledge, but your character as well. Ano po? Hindi lang yung skills and knowledge, hindi lang yung kakayahan at yung talino, but character-wise. Ano po? Start with these 3 areas. Integrity, authenticity, and discipline. Ano po? Diyan po tayo mag-umpisa to build our character. Ano sinasabi sa integrity? Ano po Tagalog na integrity? Pagkakatiwalaan, pwede rin po. Pero pinakamalapit po yata, integridad no po. Yung pagiging tapat no po. Sabi dyan, make a commitment to yourself to be brutally honest. No po? Don't shave the truth. Huwag mo daw bawasan yung katotohanan. No po? Don't tell white lies. Don't tweak the number. Ibig sabihin, wag mo raw, sa Tagalog po kasi yan tweak, sa bunutan. No po? Ibig sabihin, wag mo raw bawasan yung mga numero. Kung ano yung nakasulat, yun na yun. No po? Ano po mostly gumagawa niyan? Nagbabawas ng numero. Di ba yung mga po nito?
Auditor, di po ba? Mga auditor, yan. Alam nila, Pastora yan, sa ni Pastor Burst. Auditor na po. Minsan, dinodoktor nila yung mga number. Na po. Yan ang ibig sabihin ng twerk, dinodoktor yung number. Hayaan na natin kung ano yun, ito pa, ang tawag ito? Cedula. Apo. Minsan, dinodoktor din natin ang number, di po ba? Tanong ka, ano trabaho? Tambay? 5 piso dati. Apo. Be truthful even when it hurts. Apo. Maging totoo tayo kahit na masakit. Apo. Minsan, talagang masakit ang katotohanan, di po ba? Next, sabi dyan, authenticity. Ano sa Tagalog authenticity? Original, no po? Original. Sabi dyan, discover yourself and choose to be yourself with everyone. Stop pretending to be who you are. Ano po? Stop pretending to be who you are. Huwag ka raw mag-pretend na kung kala mo ko sino. Sabi nga may na-ring ako, sabi, it's better to be not okay. Sabi, it's okay pala. It's okay to be not okay. Paano yun? It's okay to be not okay. Ibig sabihin, yung iba kasi kahit na wala, nagpipretend na meron. Di po ba? Minsan, hindi naman kagandahan na feeling maganda. Ano po? Kasi bakit? Kasi puro kakapalan na makeup. Ano po? Kaya nga sabi, it's okay not to be okay. Di po ba? Maganda na yung okay ka na wala sinasabi yung ibang tao. Ano po? Tingnan niyo po si Allen Junicia. Ano po? Di po ba? Next, sabi dyan, discipline. Do the right things every day, regardless of how you feel. Do the right things every day, regardless of how, kung ano man naramdaman mo, ano po, gawin mo yung tama. Ano po? Choose not to die without making the most out of what's given to you. Ano po? Next, sabi dyan, 3, respect. Ano po sa Tagalog na respect? Respeto, para madali na lang. Ano po? Paggalang. Ano po? Ang sabi dyan? Respect not given. Hindi binibigay po yung respect. It's not a right. Hindi rin po yung right mo. Ano po? You can demand it. Hindi mo rin pwedeng i-demand yan. Ano po? You earn it. Ano po? You earn it the hard way on a regular, continual basis. Ano po? You respect daw. Na-earn yan. Ano po? Leaders earn respect by making sound decision, admitting their mistakes, and by putting what's best for their followers or organizations ahead of their personal agenda. Ano po? Ano po yung tatlo uli? Consistency, potential, respect. Ano po? Next, sabi dyan. Ito na yung pinakamaganda. Ano po? Conclusion. Sabi dyan, how does a leader build trust? Paano daw siya makakabuo ng pagtitiwala? Ano po? By consistency, exemplifying competence, connection, and character. People will forgive you occasional mistakes. Pwede ka naman patawarin yung mga mistakes mo na hindi mo sinasadya, occasional lang, madalang lang, no? Especially if you're a new and still in a learning process. But, sabi niya, they won't overlook flaws in your character. Hindi nila makakalimutan yung mga magaspang mong pag-uugali. Ano po? Trust is the foundation of leadership. Ano po? Tandaan po ninyo, si Ruth, nabuo niya yung pagtitiwala ni Boaz. Dahil nakakuha rin siya ng pagtitiwala kay
Naomi. Ano po? Sa palagay niyo po ba, kung hindi narinig ni Boaz ang patungkol kay Ruth, palagay niyo po ba kahit nakamag-anak na yun, aakuin niyang bilang asawa si Ruth at ibabalik yung mga nawala kay Ruth? Kung hindi siya nagtiwala, kung hindi niya ipinakita yung magandang ugali na po na ginawa niya kay Naomi. Hindi po. Na po. At si Ruth, ganun din. Na po. Nakita niya kasi yung ugali ng kanyang mother-in-law. Na po. Napakabait. Na po. Yung karakter talagang, although Moab siya, pero pumayag siyang ipakasal sa kanyang anak. Na po. But, sabi nga, from bitter to better, no po, yung bitterness niya is naging better naman. In the chapter 4 po ng Ruth, no po, makikita niyo po dyan, nung naging kinsman redeemer si Boaz, no po, ibinalik lahat ng nawala kay Ruth. From brokenness to blessedness. Yan po si Ruth. 4th chapter, pero ang tawag po dito, ang hitik sa knowledge po ng book ng Ruth. Bakit? Dahil kay Ruth, ang ugat na po, kay Ruth nag-ugat si Jesus Christ na po, ang galing sa lahi ni Ruth na po. Imagine niyo Moab, tapos si Jesus na po. That's blessing na po. Let's pray na, let's pray. Hallelujah. Prayer points. Let's pray in spirit po. Pero one time po, babaguhin natin to, pero in spirit pa rin po yung prayer natin. Pero babalik po tayo dun sa 3 o 4 para po tayo lahat po ay nakakapag-pray. No po. Una, yung Pilipinas po, hindi lingid sa inyo na binagay po tayo ni Julian. Pasalamat po tayo, hindi tayo tinamaan. No po. Bandang norte po yung tinamaan. Bandang Batanes. No po. Yung economy na patuloy nawa na magbunga ng marami, business, peace and order, no po. Patuloy nawa na maranasan natin po yung katahimikan sa ating bansa. Let's pray. Hallelujah. Hura bahaya sikiya rabahanda. Yararahi yarahanda sakaya rababa.